na to, walang ibang ginawa kundi puros batikos lang ng batikos kay Duterte. O tingnan mo yung aso nila. O yan, tingnan mo yung aso nila. Ito, yan yung aso nila, di ba? O tingnan mo kung paano yung aso nila. Walang ibang sambit yung aso nila. Dati yung aso kumakahuli. Pero ito, ang kahul niya puro Duterte, 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 Duterte. Binabayaran natin tong kupal na ito para lang kupalin ang mga Duterte. Imaginein mo, taxpayers money, ang sinusweldo ng hindot na ito, tapos puro Duterte yan laman ng bunganga. Dating Pangulong Duterte, at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon po ni dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo, ang dating Pangulong Duterte ay po ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Duterte, para lamang po kay dating Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, natin sa dating Putang ina to, sabi ko nga sa inyo, mas marami pa itong beses na nabanggit yung pangalan ni dating Pangulong Duterte kaysa magsabi ng magagandang mga bagay patungkol dito kay Bongbong Marcos. Walang alam ito. Itong gobyerno na to, ang target lang talaga nito mga Duterte. So if VP Sara won the 2022 presidential election, kung sakaling tumakbo siya noong 2022, nakikita nyo na yung pattern kung paano nila kakanain si VP Sara. Ikaw ang presidente, tapos dudurugin ka namin. Hanggang sa mapatanggal ka namin sa pwesto. Diyan sila magaling eh. Napatanggal nga nila si Gloria at si Erap eh. Kasi nga kakampi nila komunista eh, di ba? So, mapatanggal ngayon si VP Sara, 2 years natanggal na si VP. O di 10 years silang magiging presidente. Gets ninyo? O yan tingnan ninyo. Yan ang agenda nila, sirain mga Duterte. O tingnan mo ito si Claire. Anong trabaho niya? Puro Duterte, Duterte, Duterte. Meron ba siyang sinasabing mga gandang nagawa ni Bongbong? May mga press con ba siya na natuwa tayo sa mga ibinabalita niya tungkol sa gobyerno? Wala. Ayan, puro Duterte. Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte. Di ba? Ulitin natin. Puro Duterte yan. Dating Pangulong Duterte, at siya po ni dating Pangulong Duterte. Panahon po ni dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo, ang dating Pangulong Duterte ay po ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, former President Duterte, para lamang po kay dating Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, natin sa dating Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte. Ayan. So, tandaan ninyo yan ha. Yan ang trabaho ni Claire Castro. Banatan ng banatan ang Duterte, si dating Pangulong Duterte, Sabi ko nga sa inyo kapag binilang mo yung mga nasabi niyang mga bagay tungkol sa mga Duterte, mas marami pa doon sa dapat na ibinabalita niya sa ating magandang ginagawa ng kupal na amo niya. O hindi ba? O ito pa ang isa. Ayan sabi nga niyo yung sabi ni Marlica, grabe naman to si Marlica, tinawag na dugyot vlogger. Itong si Claire Castro. Sabi nga ni Marlica, kasi ito si Claire Castro nagkinupal na naman na wala daw nakikitang magandang ginawa itong si VP Sara at ito daw si VP Sara ay kaya walang makitang magandang ginawa ay dahil pasyal lang ng pasyal. O pakinggan natin ang sasabihin ni Maharlika patungkol dyan. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta. Sabi ni VP Sara kasi we will all go to the dumpsters. Why? For the past 3 years, walang projects, walang magandang nagawa, walang ginagawa for the past 3 years. So, saan tayo pupunta for the next 3 years? Lahat ng pera natin palabas, walang pumapasok. Mas marami pa yung ini-spend natin kaysa sa pinuproduce natin. So, anong gagawin natin pagka ganun? Utang lang tayo ng utang, mababaon lang tayo ng mababaon ng utang. So, ang problema niyan, kapag may iba ng presidente sa 2028, lubog na sa utang yung presidente na yun. At mahihirapan na makarecover yung presidente na yun. If that is going to be VP Sara, mahihirapan na si VP Sara at ang magiging rhetoric ng mga ang magiging twist at statement ng mainstream media pati ng mga makakaliwa. Kita mo? Ayan na, si VP Sara na. Naayos ba niya Pilipinas? Kasi nga, ang problema natin dito because stupido itong presidente natin na si BBM, by 2028, wasak na Pilipinas, warak na Pilipinas, durog na Pilipinas. It is beyond repair. Kulang na yung 6 na taon ng susunod na presidente para ayusin yung kawalang hiya ang ginawa ng previous administration during that time in the future. So yun. Kawawa tayo na even if kung ako si VP Sara, nakita ko gaano tayo ka basag pagdating ng 2028, baka hindi na tumakbo yan. Why? Kasi hihilain na ako pababa Wala na akong magagawang legasya dahil beyond repair na Pilipinas pagdating ng panahon na yun. So kayo bahala kung mag-aantay pa kayo ng Pilipinas na beyond repair. Hindi ba? Yun lang yun. Kaya yun yung sinasabi dito ni Maharlika. Sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo. Madami talagang Pilipinong umaasa kay VP Sara na mauwi niya ang kanyang tatay. Again, VP Sara is not just acting as a daughter here. She's acting as a vice president na ang kanyang isang kababayan ay itinapon basta-basta na lang at tinatry niyang bawiin. Kasi nga, Pilipino.
nagsilbi sa Pilipinas, isang sundalo na lumaban sa katiwalian at kawalanghiyaan sa Pilipinas, itinapon basta-basta. It is her duty as a vice president to also find ways to bring this person back, whether PRD rots in jail here in the Philippines, whether he dies here in the Philippines, basta dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Ganun po 'yon. So parang sinasabi kasi dito ni Claire, wala nang nagawa si Inday Sara na trabaho. Paano makakagawa ng trabaho? Putang ina nyo. Panay ang patawag nyo sa Kongreso, panay na lang ang depensa nila sa kanilang mga spendings ng mga nakaraang taon na tapos naman na yun. Hindi ba? Nauubos ang panahon niya dun. Tinanggal nyo pa siya bilang DepEd Secretary na siya na nga lang yung nag-iisang nagpe-perform sa Pilipinas. Tinanggal nyo pa. Or hindi naman pala tinanggal. Pinag-resign nyo pa. Nag-resign dahil nga sa kabulastugan at kahayupan ng pamahalaan eh. Pero bahala na si Marley kang bumanat dito sa kupal na ito. Kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Nakalimutan mo ba, Dugyot, vlogger ng Malacanang, turned undersecretary, ng amo mo na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga pulboronic niyang mga ka-jamming? Ang galing din yung discuss ni Marley ka dito, no? Na si VP Sara pumunta ng the Netherlands to bring home Pangulong Duterte. Try to at least bring home Pangulong Duterte, and also being a daughter, trying to build a strong defense team for Pangulong Duterte. Mandato niya yon bilang isang vice president and responsibilidad niya yon bilang isang anak. So tama lang naman itong ginagawa ni VP. Pero dito sa mata ng putang inang Claire na to na tatanga-tanga, kung makapagsalita, akala mo hindi siya isa sa mga kumu-question sa pagbiyahe-biyahe ni Marcos. Hoy Claire, isa ka sa mga kumu-question dati sa pag-alis-alis ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Kamo biyahe ng biyahe, wala naman nangyayari. Tapos ngayon, binabatikos mo si VP Sara. Tama itong sinasabi ni Maharlika. Tangina, ang laki ng ginastos ng Pilipinas sa travel expense ni Pangulong Marcos. Nagmaterialize pa. Bagsak pa rin ng Pilipinas. May investor ba? Wala. Sinasabi ba nila sa atin ano yung mga deals? Sinasabi ba nila sa atin magkano ginastos? Sinasabi ba nila sa atin sino yung mga kasama nila na nagbabakas-bakasyon? Di ba hindi? Yun ang dapat na inaatupag mo, kumag. Hindi itong pag-alis ni VP Sara na nakikita mo na she's trying her best to bring home yung isang kababayan natin na pinatapon sa ibang bansa ng ganun-ganun na lang. Kaya nga napakaganda ng paliwanag dito ni Marley na kayo nga alis kayo ng alis eh. Puros meron pa nga kayo mga picture, nabalian pa nga kayo ng mga buto sa kaka-enjoy nyo sa ibang bansa eh. Nagbabayad pa nga tayo ng mga fees para maka-attend lang sa mga pinupuntahan nyo dyan sa ibang bansa. Taxpayers money ginagamit nyo eh. Sinabi na, nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa na ipapaliwanag kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang panig ng mundo, doon sa mga pledges na sinasabi na nawala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala, kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion mismo galing sa gobyerno ni Bangag. Grabe naman yun. Matindi itong mga binitawan ni Maharlika dito, and I do not agree sa lahat ng sinasabi niya, but dito sa sinabi niya dito, 100% I agree. Napakagandang paliwanag, napakagandang batikos, napakagandang back at you or in your face dito sa makapalang mukha na ito, na mukhang bulldog na ito ni Bongbong Marcos na si Claire. Obligasyon po niya maging vice presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Oo, talagang nasa Pilipinas. Wala nang may gusto sa kanya sa ibang bansa. Anong sasabihin sa kanya sa ibang bansa pagpunta niya? Oy, Mr. President, good job. Pinagkanuno mo yung kalahi mo. Ganon? Wala nang tatanggap sa kanyang world leader dahil sa kababuyan niya, kagaguhan niya at kabobohan niya. Sinong presidente sinong mga world leader ang tatanggap sa isang presidente na walang accountability? Pinapag-drug test ng taong bayan ang sasabihin, bakit ako papadrug test? Hindi naman yan public offices sa public trust. Di ba? Kaya walang alis ngayon yan. Walang tatanggap na world leader ngayon dyan. Dahil basang-basa na nila yan. Bulok ang pagkatao ng amo mo. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Anong inaanunsyo yung good news? Gago, kanina lang pinakita ko, puro Duterte lumalabas sa bibig mo. Wala kayong good news na, at yung good news man na sinasabi ninyo, putang ina, hindi pa namin nararamdaman mga Pilipino yun. Mag-good news kayo lang natutuwa. Hindi naman namin naiintindihan kung good news ba talaga yun o bad news. Pero ang vice presidente, nasaan? Hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, huwag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Ang tatrabaho ko through our satellite offices. Napakaganda nung sinabi ni VP Sara, multitasking ako.
I am a daughter, and at the same time, I am being a vice president, diplomatically asking and hoping and trying all my best to bring home a citizen. Habang itong Presidenteng Marcos na wala nang ginawa sa Pilipinas, wala nang kaginhawa ang idinulot, gumawa pa ng kabalbalan at katraidoran na ipinamimigay pa yung kanyang citizen. So anong klaseng presidente ang ipamimigay ka sa ibang lahi? Ang trabaho ng presidente is to protect all of his citizens by all means. Pero what happened to Pangulong Duterte, hindi niya pinroteksyonan bagkos ipinamigay niya pa. Through our central office of the Office of the Vice President, tuloy-tuloy And yes, gumagana ang mga opisina ni Pangulong Vice President Duterte dahil magaling siyang leader. When you are a good leader, people follows or people follow you. Yung mga tauhan mo, pag nakikita nila na you are a good leader, sumusunod sila sa'yo nang walang pag-iimbot o hindi sila nagdadalawang isip. Ganyan din si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, being a good leader, even if he's inside the Pasig City Jail, malaya niya pa rin namomobilize yung kanyang mga members na gumanap sa simbahan, gumanap sa kampanya, gumanap sa kanilang responsibilidad sa bayan. Nagagawa lahat yun ng kanyang mga members ng walang buts, walang ifs. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy is a good leader. A good leader resonates sa kanyang mga members at sa kanyang mga tagasunod. Ganyan din si Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara, na pag may inutos sila, people will just get it done. Why? Because they know na yung inuutos nito para sa kapakanan ng nakakarami. Hindi katulad nung amo mo. Diyos ko po, yan bang inutos ng amo mo? Depensahan lang ng depensahan yung mga kawalang hiyaan nila? ang serbisyo namin para sa bayan. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Marami akong kailangan na kasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan. Ayan, ganyan kasipag ang Vice President natin mga bossing. At napakaganda nitong sagot na ito ni Maharlika, and ito rin naman yung sinisigaw natin. Kaya yun ang lagi natin sinasabi. Sa lahat ng mga Pilipino ngayon, na naniniwala sa mga vloggers, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na ang kanilang source ng mga nangyayari or updates na nangyayari sa bayan mga vloggers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Again, hindi natin masisisi ang mga taong bayan kung sa amin naniniwala at sa inyo hindi. Siguro it's time for you to check yung mga sarili nyo. Are you still doing yung tama? O nagsiservisyo pa ba kayo? O mga demonyo na talaga kayo? Yun lang yun.